Magandang araw mga kababayan. Ngayong gabi, samahan ninyo akong balikan ng 10 sa pinakamapaminsalang bagyong tumama sa ating mahal na Pilipinas. Hindi lamang ito mga kwento ng hangin at ulan, kundi mga kwento ng pawis, luha, at walang sawang pagtindig ng bawat Pilipino. Mula sa dalampasigan ng Tacloban hanggang sa kabundukan ng Mindanao, ating sasaksihan kung paano winasak ng unos ang kabuhayan, ngunit mas mahalaga kung paano tayo nagkaisa, nagbayanihan at muling bumangon. Ito ang ating kasaysayan, ito ang ating lakas. Simulan na natin. Ika-una, Bagyong Yolanda, Tacloban, 2013. Noong ika-8 ng Nobyembre 2013, tumama si Yolanda sa Tacloban na may dalang storm surge na umabot sa 7 metro. Sa isang iglap, tinangay ng alon, ang daan-daang bangkang pangingisda ang tanging pinagkukunan ng kabuhayan ng maraming ama at anak sa baybayin. Isang barangay sa San Jose ang tuluyang nawala ang lahat ng kagamitan sa pangingisda, para bang pinutol ang ugat ng kanilang buhay. Ngunit makalipas ang ilang araw, nagtipon ng mga residente. Ang mga kababaihan ay nagtahi ng lambat mula sa mga piraso ng nasirang nylon. Ang mga kalalakihan ay nagsama-sama upang gumawa ng mga bagong bangka mula sa natirang kahoy at yero. Tinawag nila itong Bangon Bangka Project. Sa loob ng 3 linggo, nakapagsimula muli ng pangingisda ang ilan sa kanila. At nang muling lumabas ang mga bangka sa dagat, dala nito ang huli at ang panibagong pag-asa. Mula sa mapanirang alon ng Yolanda, lumipat tayo sa hampas ng hangin ni Bagyong Rolly. Ikalawa, Bagyong Rolly, Catanduanes, 2020. Noong Nobyembre 1, 2020, sinalanta ng Bagyong Rolly ang Catanduanes sa lakas na 315 km bawat oras. Sa gitna ng unos, isa-isang bumagsak ang matatandang punong niyog, tila mga posporo na pinutol ng dambuhalang kamay ng hangin. Nasira ang mga tapahan ng kopra at natabunan ng putik ang mga bunton ng niyog na nakahanda sanang ibenta. Sa isang iglap, nawala ng kita ang daan-daang pamilya. Ngunit hindi nagtagal, nagtipon ang Catanduanes Coconut Farmers Association. Pinulot nila ang mga nahulog na bunga, sinimulang patuyuin sa mga bagong huling gawa sa kawayan, at ibinenta ang kopra sa bayan ng Virac. Ang nalikom, nakita ay ginamit para bumili ng mga punla at magsagawa ng pagsasanay sa pagtatanim ng mas matibay na punong niyog. Ilang linggo lang, muling narinig sa mga bukirin ang lagaslas ng dahon at tawanan ng mga magsasaka. At mula sa mga punong natumba ni Rolly, dadalhin tayo ng kwento patungo sa ulan at pagbaha ni Bagyong Pablo. Ikatlo, Bagyong Pablo, Mindanao, 2012. Noong Disyembre 2012, unang beses na naranasan ng maraming taga-Compostela Valley ang isang bagyo ng lakas ni Pablo. Winasiwas ng hangin at ulan ang mga taniman ng saging. Libu-libong ektarya, puro putol at bagsak ang mga puno. Sa lugar kung saan halos lahat ay umaasa sa banana export, para itong pagkawala ng hanap buhay sa isang kisap mata. Matapos ang unos, hindi naghintay ang mga magsasaka. Nagbuo sila ng kooperatiba, nagtipon ng natitirang sanga at dahon para gawing pataba sa lupa. Nakipag-ugnayan sa mga NGO para makakuha ng pest-resistant seedlings at nagtanim silang sabay-sabay parang pista sa bukid. Makalipas ang ilang buwan, unti-unti nang bumalik ang dilaw na kumpol ng saging sa mga halaman at kasama nito ang ngiti sa labi ng mga magsasaka. Mula sa mga bundok ng Mindanao, lumilipat naman tayo sa Hilagang Luzon kung saan dumagundong ang hagupit ang Bagyong Ompong. Ika-4, Bagyong Ompong, Cagayan 2018. Noong Setyembre 15, 2018, si Ompong ay dumaan sa Cagayan na may dalang matinding hangin at ulan. Sinalanta nito ang mga taniman ng palay na ilang linggo na lang ay aanihin na. Sa isang magdamag, lumubog sa baha ang mga palayan at nabuo sa ibabaw ng mga pananim ang makapal na putik na hindi na kayang alisin. Ngunit hindi nagpatalo ang mga magsasaka. Sa tulong ng mga kapitbahay at barangay officials, agad silang naglinis ng mga irigasyon at nagtanim muli ng mabilis tumubong variety ng palay. Ginamit nila ang lumang paraan ng pagtatanim, mano-mano at magkakahanay, na sabay nilang tinapos sa loob ng ilang araw. Bago matapos ang taon, kahit kaunti, may naani silang bigas para sa Noche Buena. At mula sa gintong butil ng palay sa Cagayan, lumipat tayo sa malamig na hangin at ulan ng Bagyong Remy. Ika-5, Bagyong Reming, Bicol, 2006. Noong Nobyembre 2006, si Reming ay dumaan sa Bicol at nagbunsod ng pagputok ng lahar mula sa Bulkang Mayon. Bumaha ng putik at bato ang mga baryo, tinabunan ng mga gulayan at palaisdaan. Maraming magsasaka ng gulay. Ang nawalan ng taniman at mga mangingisda
ay nawala ng palaisdaang pinagmumulan ng tilapia at bangus. Pagkatapos ng unos, nagtulungan ng mga residente. Naglinis sila ng palaisdaan, inalis ang mga bato at putik gamit ang mano-manong paghuhukay. Ang mga magsasaka naman ay nagtanim ng munggo at kamote na mas mabilis anihin kaysa gulay upang may makain at maibenta agad. Sa loob lamang ng ilang buwan, muli nang nagkaroon ng ani at huli ang komunidad. Mula sa abo ng Bulkang Mayon, dadalhin naman tayo ng kwento sa delubyong dala ng ulan ni Bagyong Sendong. Ika-6, Bagyong Sendong, Northern Mindanao, 2011. Noong Disyembre 2011, binahan ng todo ang Cagayan de Oro at Iligan dahil sa Bagyong Sendong. Tinangay ng rumaragasang tubig ang mga bangka sa ilog at sinira ang mga pampang kung saan madalas magtanim ng gulay ang mga pamilya. Pagkatapos ng baha, sama-samang naglinis ang mga residente sa pampang ng ilog, itinayo muli ang mga bangka gamit ang natirang kahoy at nagtanim ng pechay at kangkong sa tabi ng ilog habang naghihintay ng mas matatag na tanim. Ilang linggo lang nagkaroon muli ng ani para sa palengke. Mula sa ilog ng Mindanao, lilipat naman tayo sa hilagang bahagi ng bansa kung saan dumagundong ang Bagyong Tisoy. Ika-7, Bagyong Tisoy, Bicol at Samar, 2019. Noong Disyembre 2019, tinamaan ng Bicol at Eastern, Samar ng Bagyong Tisoy. Pinadapa nito ang mga puno ng pili, isa sa pangunahing pinagkukunan ng kita ng rehiyon. Hindi nasayang ang mga nahulog na bunga. Agad itong pinulot ng mga residente, inihaw para alisin ang balat at ginawang pili nuts at marzipan na ibinenta sa mga bisita sa Pasko. Ginamit ang kinita para sa pagtatanim ng bagong punong pili. Sa ganitong paraan, nakaligtas ang kabuhayan kahit wasak ang mga puno. At mula sa matamis at malutong na pili, babalik tayo sa gitna ng Visayas kung saan dumaluyong ang Bagyong Frank. Ika-8, Bagyong Frank, Panay, 2008. Noong Hunyo 2008, sinalanta ni Frank ang Panay. Binaha ang mga palayan at nasira ang mga palaisdaan ng sugpo at bangus sa Aklan at Iloilo. Sa kabila ng pinsala, nag-organisa ang mga mangingisda at magsasaka upang magtulungan. Ginamit nila ang lumang lambat para manghuli ng isdang ligaw sa mga natitirang baha at ito ang ibinenta sa palengke para makapagsimula ng maliit na puhunan sa muling pag-aalaga ng sugpo. Mula sa isla ng Panay, dadalhin tayo sa hilagang bahagi ng Luzon na sinalanta ng Bagyong Lawin. Ika-9, Bagyong Lawin, Cagayan 2016. Noong Oktubre 2016, pinadapa ng Bagyong Lawin ang libu-libong puno ng mais sa Cagayan Valley. Para sa mga magsasaka, ito ang pangunahing pinagkukunan ng kita at pagkain ng pamilya. Pagkatapos ng bagyo, nagsama-sama ang mga residente upang tipunin ang mga natirang mais, pinatuyo at giniling para gawing animal feed at polenta. Ang kinita ay ginamit upang bumili ng binhi para sa susunod na taniman. Mula sa mga bukid ng mais, lilipat naman tayo sa huling bagyo sa ating listahan, ang mabigat na hagupit ni Bagyong Uring. Ika-10, Bagyong Uring, Ormoc, 1991. Noong Nobyembre 1991, tumama si Uring sa Leyte at nagdulot ng flash flood sa Ormoc. Tinangay nito ang mga punong kahoy at putik na bumara sa ilog, winasak ang mga taniman ng palay sa paligid. Pagkatapos ng sakuna, nagsagawa ng malawakang pagtatanim ng puno sa gilid ng ilog upang maiwasan ang pagbaha sa hinaharap. Nagbalik tanim din ang mga magsasaka ng palay gamit ang binhing ibinahagi ng mga karatigbayan. At dito nagtatapos ang ating tala ng 10 pinakamapaminsalang bagyo sa ating bansa. Pangwakas, mga kababayan, bawat bagyong dumaan ay may iniwang sugat sa lupa, sa kabuhayan at sa puso. Ngunit bawat sugat ay tinahin ng ating pagkakaisa. Ito ang diwa ng bayanihan. Ang pagtulong kahit tayo man ay kapos, ang pag-asa kahit napapalibutan ng dilim, at ang paniniwala na sa bawat unos may bagong bukas na darating. Ito ang kwento ng Pilipino, nasusugatan pero muling tumatayo, nasisira pero muling bumubuo. Hanggang sa susunod nating paglalakbay, sa mga pahina ng ating kasaysayan, mabuhay ang Pilipino.